Buhay, I am Karen Echronco and our topic is all about Northern European cuisine. So, sa Northern European cuisine is meron tayong two countries which is Scandinavian countries and Nordic countries. So, sa Nordic countries is merong kinabibilangan siya ng Norway, Sweden, and Denmark. While ang Nordic naman is kinabibilangan din siya ng Norway, Denmark, Sweden, and Finland, and Iceland. Ang Norway is kilala siya sa magagandang bundok, ang Denmark naman is kilala siya sa mababang lupa, at ang Sweden is kilala siya sa malawak na kagubatan at lawa. Ang Finland is kilala rin siya sa mga malawak na kagubatan at lawa. While Iceland is kilala siya sa mga geological features gaya ng mga active volcanoes and hot springs. So, ang Scandinavian pala is nagmula siya sa Latin na Scandinavia na hango sa Proto-Germanic na Skandinavyo. So, yung Skaden is, ang ibig niyo sabihin ay mapanganib o mapinsala. Walang audio naman is kilala siya ang ibig sabihin niya is lawa or isla. Na kapag pinagsama yung dalawang salitang ito is makakabuo tayo ng mapanganib o mapinsalang lawa or isla. So, Denmark. So, ang Denmark is isa sa bansa ng Scandinavian na napapaligiran ng Baltic Sea and North Sea. So, ang dagat na ito is nagbibigay siya ng yamang isda na isa sa pangunahing lutuin ng Danish. Also, sa Denmark, ang mga pagkain doon is kung ano lamang yung nasa kapaligiran nila, kung ano lamang yung available during short summers, yun lang yung pwede nilang makain. Also, mahalaga sa kanila ang diet, gaya ng mga cabbage, root vegetables like beets, bread, fish, and pork. Ang small bread naman sa Danish cuisine is isa siyang traditional na open-faced sandwich mula sa Denmark na binubuo ng rye bread at ng iba't ibang toppings, gaya ng mga pickled herrings, roast beef, eggs, mayo, shrimp. Also, popular ito noong 19th century dahil sa sikat dahil sa makulay at masustansyal itong mga combination. Kung titingnan niyo siya, mukha siyang elegante pero napakasimple lang niya. Yan. And ang Danish pastry. So, sa Danish pastry is kilala siya bilang Danish and isa siyang matamis na pastry na mula sa Denmark na isang uri ng Benuiserie. So, yung pastry nito is meron siyang 16 to 36 layers. Kaya yung pastry niya is malambot siya na matamis. Also, ang Benuiserie din is isa siyang uri ng tinapay na gawa sa enriched dough na may dagdag na milk, butter, and sugar. So, ang example pala ng Danish pastry is yung mga croissant. Yan, mga malalambot. Na also, kaya siya malambot na matamis and parang fluffy, ganon. Basta ganon, fluffy. Gawa ng may dagdag siya ng mga enriched dough. So, did you know, noong 2020, ang Denmark ay may 35 Michelin star na natanggap. O 35 Michelin na higit pa sa mga Nordic sa bansa, kabilang dito ang mga Norway, Sweden, Norway, Finland, at Iceland. Ang tatlong Michelin stars ay nangangahulugan na pinakamataas na parangal ng pagkain at ng dining experience, and also patunay na pagiging nangunguna sa culinary world kapag mayroon kang 3 Michelin star o kapag nabigyan ka ng 3 Michelin stars. So, paano nga ba nakakuha ng 3 Michelin stars? So, dapat meron kang pagka-original ng dish, worth the price, and kalidad ng mga sangkap, mastery sa pagluluto,
and yung consistency ng lasa. So, ang Noma is isa sikat na restaurant sa Copenhagen, Denmark, ang nagtatag nito ay si Chef Rene Redzepi noong 2003. Ang Noma is hindi lang siya sikat sa Denmark, kundi kilala na rin siya sa buong bansa, buong mundo, dahil sa mga makabago nilang mga lutuin o mga dishes. Also, yung Noma is nagmula sa salitang yung No is for Nordisk, while yung Ma is mad o pagkain, na kapag pinagsama is Nordisk na pagkain. So, yun. So, ang Noma is sikat siya dahil sa mga menu nila na puro bago, and yung mga idea at teknik at gamit ng mga lokal na mga sangkap na ginagamit ng Noma, ng mga pagkain, mga dish, mga bago, mga bagong sangkap, new idea, dyan. So, yun. So, let's talk about Norwegian food. Norwegian food shares many similarities with Scandinavian neighbors, reflecting shared history, geography, and climate, like common use of seafood, potatoes, berries, rye bread, and hearty stews. You know how Norway is surrounded by Sweden, Denmark, and Iceland. Kaya po may mga common food sila. But Norway also has still its own specialty dishes and way of cooking. Norwegian cuisine. Autumn is hunting season in Norway, and game is often served both in restaurants and Norwegian homes. So, pag autumn naman po is hunting season sa kanila, this means na marami ka makikitang moose, reindeer, deer, and geese on menu in their homes, and it's big part of their culture po na meron ganon na nakahain sa kanila, and it states the way to celebrate the season pag po ganon yung mga nakahain. So, Sweden cuisine. There are regional differences between the cuisine of North and South Sweden. Sweden very open to foreign influences. Sweden food is a mix of North and South. Sweden is a big country, kaya yung mga pagkain po sa North ay medyo kakaiba kaysa sa South. So, when it comes to Northern Sweden naman po, they embrace the heart and rustic style. You'll find dishes like reindeer, cloudberries, a bright orange fruit, and smoked fish. The cold climate and sparse vegetarian influences ng ingredients and cooking methods po. Gaya ng reindeer stew or cloudberry pie, which showcase the region's unique bounty. So let's talk about Southern naman po. Southern Sweden, medyo lighter lang po siya and more on maritime cuisine or mga seafood po sila. Kaya ng crayfish, yung mga ganun po is usually po hinahanda tuwing may celebration. Okay, for Swedish food naman. Alam niyo ba ang mga tao sa Sweden ay may sarili paraan ng pagganap pagdiriwang sa mga special occasion. Let's explore some of their favorites. Sweden meals consists of frukost, which means breakfast. Swedish breakfast is all about simple. Fresh ingredients usually mga open sandwiches gaya ng mga regular sandwiches na may palaman. Pero yung mga palaman ay nasa ibabaw ng tinapay instead na nasa loob. Kadalasan po mga crisp bread, yung crisp bread po ay may manipis o medyo crunchy na tinapay. Parang skyflex po, ganun. For drinks naman, mas gusto po nila yung milk juice, tea, and coffee lang. For lunch naman, Christmas ham or Yule ham. Ito ay niluluto sa pamamagitan ng pagpapakulo o pagluluto sa oven. Pagkatapos ay pinahira ng halo ng itlog, breadcrumbs at mustard.
Pagkatapos ay pinapupula ito sa loob ng oven. Tuwing pesta nila ito karaniwang hinahanda. Sa dessert naman nila is petikaka, also known as cake on spirit. Bakit nga ba ito tinawag na cake on spirit? Yung spet po kasi ibig sabihin spit. Tapos yung kaka, ayun po yung cake. Kinonvay lang nila. This is a special cake that's cooked on spit. Giving it unique texture, shape. Usually kasama niya iserve sa dark coffee, vanilla, ice cream, and port wine. Sa klad kaka naman, chocolate and sticky flat cake. Para siyang brownie, ganun, sampo, texture niya. Pagi, tas medyo chewy. Pero mas manipis naman po ito kumpara dito. Sa pring lang naman po. Para siyang shape niya is parang pretzel may sugar shot on top. Kaya mas manipis siya. Chocolate ball naman po. Round chocolate flavor buttered ball with oat milk, cacao, and sugar coated in coconut flakes. Sa chocolate ball po, bilog na chocolate na butter ball na may oatmeal, cacao, and asukal na pinahira ng cocoa flakes. Noong wartime origin, ang choc baller ay pinaniniwalaan nagmula ng World War II. Dahil yung mga ingredients nito ay rare. The name of choc baller is a more recent development. Previously, tinatawag itong Nedger baller, term na hindi naman related sa lasa nito. Ano lang dahil sa pagka-racist ng mga tao ngayon. Sa Swedish, smorgasbord naman po. Isa sa sikat na Swedish cuisine is the smorgasbord. Ito po ay buffet style meal na madaming iba't ibang pagkain na nakahain. Isa na dito ay ang isda. Cheeses halo ito ng cold and hot dishes. Mas maganda na itry ito with friends and family dahil sa madaming variety ng pagkain. Do you know in the countryside of Sweden, it was customary for guests to bring food to big gatherings. This is how the tradition of the smorgasbord started. Everyone contributed to the feast making or through a special occasion.